Sa trending video na ito, sugod kung sugod ang mga tao sa Pampang. Paano ba naman kasi nagdagsaan ang sandamakmak na isda? Sa ngayon, ang viral video meron ng 8.2 million views. Pero may ilang naniniwala na masama itong pangitain. Natatakot din kami kasi baka may mas nakakatakot na bawi yung dagat sa amin. Sabi ng iba, may pamahiin daw. Meron daw malulunod, saka mawawala. Ang mga naglalabas ng isda ay mga tamban sa Cebu at iba pang lugar sa Pilipinas. Ang mga isdang ito ay tinatawag ding lawlaw, tamban, tunsoy, turay at tuloy, na sa English ay kilala bilang sardines. Ang sardines ay mga migratory fish na lumilipat-lipat mula sa ilang lugar papunta sa panibago, depende sa food supply at temperatura. Alam niyo ba na 15% ng isdang huli sa atin ay sardinas? Ito rin ang pinaka-accessible na protein source na ating mga Pinoy. Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Pero ano nga kaya ang dahilan kung bakit nagdagsaan ang mga ito sa isang dalampasigan sa Cebu? At ang nakakabahala pa, may ilang naniniwala na ang pagsulpot ng libu-libong isda na ito ay senyales daw ng parating na sakuna. Naging ba ng coastal community na ito sa buwal-buwal sa Cebu nung nakaraang linggo? Nagdagsaan kasi libu-libong isdang tamban o sardinas sa kanilang dalampasigan. Bigla po akong namangha kasi sobrang dami ng isda sa baybayin. Kaya yung mga tao nakagulo-gulo. Kung nalaman ko na lumabas yung mga isda, pumunta agad ako sa dalampasigan at nanghuli rin. Sa bidyong ito, mapabata o matanda, hindi magkandamayaw sa pagkuha ng isda. Ang uploader ng video ay ang vlogger na si Joy Prono, na bago pa raw ng video ay nakikuha muna. Yung mga nakuha kong isda siguro umabot ng isang sako, tapos yung huli namin pang sariling konsumo lang. Yung iba binigay namin sa mga kapitbahay. 15 years na raw residente ng lugar si Joy at sa tagal na ito, hindi na raw bago sa kanya ang ganitong pangyayari sa kanila. Sa tansya ko, nasa 6 na beses na. Nangyari nung una, September, tapos na sundan nung November yung pinakamarami talaga. Kami lahat nang nandun na nakahuli. Siguro sa estimate ko, nasa 200 mahigit yon at saka may taga-ibang lugar din. Ang mga isda sa video, ihamak daw na mas malalaki kumpara sa mga naunang pagdagsa ng mga ito. Si Jessa Magbanwa, isa ring residente sa lugar, nakipiyesta rin sa pagdagsa ng tamban sa kanila. Yung nahuli naming isda ay ang yung kalahati, bininta namin. Yung kalahati, ginawa naming daing. Ang pangyayaring ito ay naubit pa raw mga sumunod na araw. Isang linggo nun, pagkatapos may video pa rin ako nun nung nagsitalunan. Pero kung may labis na natuwa sa nangyari, may ilan namang napapahala sa pagdagsa ng mga isda. Sa paniniwala nila, pwedeng senyales daw ito ng parating na sakuna. Natatakot din kami kasi baka may mas nakakatakot na bawi yung dagat sa amin. Sabi ng iba, may pamahiin daw. Meron daw malulunod, saka mawawala. Ang sardines ay filter feeders. Pangunahin nilang pagkain ay plankton. Natural sa kanilang lumangoy na magkakasama o in large pools. Ito raw ay para proteksyonan ang isa't isa laban sa mga predator. Grabe, ang dami mong alam, Kuya Kim! Pabili po ng sardinas, ma'am. May sardinas po kayo? Malaki, sir. Palit lang. Alam niyo ba na sardinas ay sinimulan o inimbento ng mga French noong early 19th century? Si Napoleon Bonaparte, sa kagustuhan niya ma-preserve ang kakainin ng kanyang mga sundalo, nagpahuli ng maraming sardinas at nilagay sa lata. Yan ang pinakaunang galatang sardinas. Wow, ha? Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Kumakain po kayo ng isda? Opo. Ano pong basa niyo dyan sa isdang yan? Wobigong. Wobigong! Tama! Palakpakan po natin si ma'am. Yan po yung mga predator na isda, kumakain ng kapwa isda. Ma'am, ano po ang pinakamabenta natin isda? Tilapia. Tilapia.
Galunggong. Dahil magaling kayo sa isda, may papabasa po ko sa inyo. Basahin niyo po. Gapi. Gapi! Correct! Gapi! Ang gapi po ay freshwater fish. Kadalasan yan po yung ornamental or aquarium fish. Maliliit lamang po yan at napakaraming kulay. Eto, dahil magaling po kayo, i-pronounce niyo po itong isdan to. Go! Nuku-nuku-a-pua. Uy! Tama! Ang galing niyo! Ang galing! Ang galing! O, isa pa, mas mabilis. Pero tama naman kayo kanina. Pero ano nga kaya ang dahilan kung bakit nagtagsaan ng sardines sa dalampasigan sa Bohol-Bohol? Ayon sa University of the Philippines Marine Science Institute, physical oceanographer na si Dr. Cesar Villanoy, posibleng may nagtutulak sa mga tamban para pumunta sa Pampang. Hinahabol sila ng mga kanilang predators sa dagat. So siguro itong nangyari sa Bohol-Bohol, may humabol sa kanila, doon sila napunta sa mababaw, sa may shoreline. Kaya doon sila nakita. We don't exactly know kung anong klaseng predator. Normal predators ng sardinas ay yung mga pelagic na isda. Wala naman dapat ikabahala sa nangyari kasi natural lang yun na nangyayari. Nangyayari din yun sa ibang lugar. Ang omega-3 fatty acids na meron ito, nagre-reduce ng inflammation at mas pinalalakas ang kalusugan ng ating puso.